Okay po, isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. Welcome po muli sa ating gawain sa Walls of Salvation. Ina-encourage ko po ang lahat na i-share po ang video natin ngayong linggong ito. Nang sa gayon po, hindi lang po tayo yung ma-bless, kundi yung mga gusto po nating ma-sharean din ng Word of God. Nang sa gayon ay lahat po tayo ay makapakinig at lumago spiritually. Bago po tayo mag-start, pwede ko po bang anyayahan ang lahat upang samahan ako sa isang panalangin. Hallelujah. Pwede po tayong tumayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa hapon na ito na muli niyo pong pinagkaloob sa amin, Lord. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ang aming tinataas, Panginoon, sa hapon na ito. Ikaw ang aming binibigyan ng papurit, pagsamba, Lord, pagkat ikaw lamang po ang nararapat sa lahat ng ito, Panginoon. Lord, tunay nga kami humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagagawa, Panginoon, hindi kaaya-aya, Panginoon, sa inyong harapan, Lord. Tunay nga kami lumalapit sa inyo pong patuloy na magpalinis, Lord Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kayo po yung makita sa buhay namin, Lord. At tunay nga po, Panginoon, sa hapon na ito, ikaw lamang po ang mabigyan namin ng papurit pagsamba, Lord Jesus. At tunay nga po, Panginoon, ihandaan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, ang aming isipan, Lord Jesus, sa salita na ibibigay po, Panginoon, sa amin ng aming pastor sa hapon na ito na nanggagaling sa inyo, Lord. Tunay nga po, tulungan niyo po kaming ma-absorb ito, Lord Jesus. Nang sa gayon po, Panginoon, tunay nga ito yung makatulong sa amin, sa aming ikalalago, Panginoon, spiritually, Lord. Lord, kayo po yung manguna, Panginoon, tunay nga maranasan namin ang inyong presensya, Panginoon, sa praise and worship pa lamang po, Panginoon. Tunay nga bumaba ang inyong presensya, Panginoon, at tunay nga patuloy na dumaloy ito hanggang sa pag-share ng inyong salita, Lord. Muli po, Panginoon, ikaw lamang po ang aming tinataas, Panginoon, sa hapon na ito. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, sabahan niyo po kami magpurit, magsamba sa Panginoon. Sa mga nanonood po, gulatin po natin, mga kasama natin, magpuri po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord. Praise you. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, Dadakilain, papalampak sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hallelujah. Minsan ba purihin ka, Yahweh? Ikaw, Yahweh, Ikaw, Yahweh, pagkat ika'y mabuti, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig nananatili. nananatili. Purihin ka, O Yahweh, Pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Sabay-sabay. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nag-uumabong sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak
Purihin ka. Tunay nga po, Panginoon. Praise you, Lord. Tuloy lamang tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad, Panginoon. Ika'y tapat sa inyong mga pangako, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita
mag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Hallelujah, Panginoon. Tingin ang aming tingin, Panginoon. Sisigaw sa buong mundo. Wala kang katulad, Yes, Lord. wala nang Higit sa'yo. wala kang katulad. Come on, let's sing to the Lord. Mapantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon, sa bawat oras, araw-araw, ng aming paggalaw, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat indak, sa bawat pag-iyak. Ikaw ang nasa puso namin, Panginoon. Salamat sa pagsama sa lahat ng oras, sa sitwasyon ng aming buhay, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagsama sa amin. Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, pinararangal ka namin, Panginoon Lord God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Wala nang Hallelujah. higit sa'yo, Oh, wala kang katulad, come on, let's sing to the wala Lord. nang papantay Wala nang sa'yo. papantay sa'yo, Panginoon. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Wala kang Yes, Lord. Stay in the presence of our Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Manatili po tayo sa atmosphere of worship unto the Lord. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti nyo. Tapat kayo sa aming buhay. Hindi po kayo nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever, O God. At Panginoon, nawa kami po ay naging kaaya-aya po sa inyong harapan sa mga oras pong ito, sa aming pong pagpuri at pagsamba, sa inyong pong kadakilaan, sa inyong katapatan sa aming mga buhay. Nawa ito po ay dumagundong, O Diyos, sa buong kalangitan. Dahil Lord, gintuman o pilak, wala po kami. Bagkus, tao sa aming puso, O Diyos, ang papuri at pagsamba sa tanging pangalan niyo lamang. Dahil po sa lahat ng inyong kabutihan, katapatan, at inyong Panginoon, nakadakilaan sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, tanggapin ninyo lahat ng aming mga papuri at pagsamba. Dahil tunay nga po, O Diyos, Ikaw lamang ang Diyos,
Walang papantay sa inyo, Lord God. Natatangi ka. At wala ka pong katulad. Wala na paman, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Come on, let's worship the Lord. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit Sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Hallelujah! 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 Come on, purihin po natin ating Panginoon. Yes, Lord! We worship you. We exalt your name. Thank you, Lord Jesus. Ikaw lamang ang aming Panginoon. Ikaw lamang ang aming sinasamba, pinupuri, magpakailanman. Hallelujah. At lahat po magsabi ng Amen at Amen. Minsan pa po, palakpakan at purihin natin ating buhay na Diyos na ang pangalan ay Heso Kristo. Amen. Woohoo! Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Maraming salamat worship team sa pangunguna po sa amin, sa ating lahat ngayon sa hapong ito. Okay? Ayan. So bago tayo magpatuloy, shout out po muna tayo sa ating team bahay na patuloy pong hello. Yan. Okay. Praise the Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Okay, so tingnan po natin ating timbahay. Yan. Andito po si binabaliktad talaga yung mga pangalan no? Si Zepol, Eldnil, Lidnil. Si Lindin Lopez, yan. Talagang tongue twister ang pangalan no? Sino yan? Yan, si Dwight. Dwight naman. Pinabaliktad mo dila ako. Okay. So, at nandito na rin po. Yan, nandito na rin po sa atin pong timbahay si Sister Mary Dolly Dotimas Batallones. Ayan, nakiki-amen siya. Salamat po. At nandito na rin po si Sister Ellen Katsumi Prudente Quintin. Ayan. Mga timbahay yan. Oy! Direct from Germany. Andito po si ito, crush ko to Marites Conejares Blas. Wala po siya dito ngayon. Marahil nagtataka kayo mga kapatid. No, siya po ay nasa Germany ngayon. Ayan, okay? So, guten Tag. Han. Ayan, okay. Wie heißen Sie?
Okay, so sino pa ba? Uy, si Mama, Flory Pitblas at si Papa nanonood pa rin. Yan. Si Kuya yan. Kuya, dapat nandito ka. At si Sister Charito Mansilla. Okay. At nakikinood din si Teacher Penelope Beck Garcia. Magandang hapon din po sa inyo diyan. Ang aking gwapong kuya na bumabati ng mapagpalang hapon. Yan. Sister Gia Gomez Geriba. At andito rin si Jester. Okay, anyway, mga kapatid, dito po sa ating pong bulwagan, ayan, ang pamilya Portiliano, praise the Lord, hallelujah. Ang pamilya Bue, nandito po. At ang pamilya, Claudio, ayan. At yung magiging Claudio, pagdating ng panahon, ayan. At ang mga taga Sampaloc, ayan, Sampaloc, Manila. Sampaloc site, okay. At of course, ang Masangkay. Yan, she's there. Ayan, okay. So, welcome po mga kapatid. At tayo pong lahat ay sama-sama na mag-aral ng salita ng Diyos sa hapon na ito, okay? At patuloy po ang aming pakikiusap po sa inyo, no? Huwag nyo lang po panoorin ito, bagkus itag ninyo ang inyong mga kakilala diyan sa comment box. Pwedeng itag, di ba? Tama? Pag tinype mo yung pangalan, no? Matatag na po sila. And i-share nyo po kung maaari sa inyo pong mga Facebook wall. Ayan. Nang sa ganoon, mas marami pong makapakinig pa ng salita ng Diyos. Okay, so sige po, tuloy-tuloy na tayo para makarami. Hallelujah. Okay, bilang panimula mga kapatid, today is the second Sunday of the month of September. Ayan. Okay, tanungin ko po kayo, sino po dito nung bata pa, no? Ay, di ba habang lumalaki tayo, syempre, yung iba diyan hindi pa conscious sa kanilang mga buhok, di ba? Kahit buhaghag yung buhok mo baliwala lang, no? Kaya kung kumain ng chocolate, minsan kahit ang dungis-dungis mo na, baliwala lang. Tama po? Nung maliliit pa po tayo, hindi pa tayo conscious sa ating mga itsura. Tama po ba? Salamat na lang kay nanay. Sa mga nanay na nag-aayos sa atin, no? Ayan. Okay? Pero nung tayo po ay medyo lumalaki-laki na, somehow nagiging conscious na rin po tayo. Tama po? Okay, now, as we are growing, mga kapatid, no? Sino po rito nakaranas na pagising mo sa umaga, okay? Pagising mo sa umaga, biglang pag ganyan mo ng ipin mo, umuuga. Sino? Uy, si Zoe. Ayan. Ayan. Kaninang umaga, anong sabi niya? Umiyak kagabi, no? Oh, hindi. Kayo yung mga malalaki na, naranasan niyo parang, ba't umuuga ipin ko? Diba? Ganon di ba? Tapos, anong sabing ganyan? Yung iba pag umuuga na, no? Sasabihin ganyan, hindi, gawin mo, hayaan mo lang. Yung iba naman, lagyan mo ng sinulid. Tapos, itali mo yung sinulid sa pinto. Diba? Tapos, isara mo, tanggal yan. Diba? Kasi kahit anong gawin mo, ayaw matanggal Diba? Tapos, pag natanggal naman yung ngipin mo, anong siya sabi? Itapon mo, ihagi sa bubong. Bakit? Para kainin ng daga, para tumubo ulit, di ba? Yung mga ganun, no? Ang dami natin mga pamahiin talaga, no? Pero, pansin nyo, nung maliliit po tayo, ayan, katulad ni Zoe, wala nang ipin na isa. Smile ka nga, Zoe. Ayun, di ba? Nung buong buo yung ipin mo, no? Ang sarap ngumiti. Tama? Kung may picture, sasabihin sa'yo, beautiful smile! Ganyan ka, di ba? Ganyan si Crystal nun Kung ngumiti yan, ganyan, no? Talagang panay ngipin makikita mo. Nawawala yung mukha. Hindi, joke lang. Buti pumasok. Anyway.
Pero tanungin ko kayo, nung kayo po ay simulang nabungi, ayan, pag may picture, ngumingiti pa rin ba kayo? Hello? No? Unless wala kang pake, di ba? Pero kung talagang yung ibang karamihan, pag nabungi na, o smile, anong smile nila? Di ba? Yung smile mo, nakatikom ang bibig. Right? Smile more. Show your teeth. Wala na mapapakita no? Anyway, all of us want to look good outwardly. Tama? Kaya po tayo nag-aayos Right? Kaya si Brian, kita nyo naman, bagong gupit yan. Parang military cut. Nakita nyo rito. Guwapong-guwapo, di ba? Yung iba naman, katulad ni Brother Chester, no? Bagong gupit din. No? Buhay pa? Ba't kayo tiwala? Kasi papagupit din ako doon, di ba? O si Megan, nagulat ako, pagdating dito, wow, demo more, Dami more. Okay. Joke lang. Ayan, si Jenny naman, kala mo, foreigner, no? Blondie, no? So, all of us want to look good. Imagine niyo to, tingnan niyo to. Okay? Ang ganda-ganda mo, gwapo mo, bagong gupit ka, tapos yung damit mo bago, ang gara-gara, no? Ready ka na sa party, tapos, yung pala, kulang ang ngipin mo. Di ba? Will you be confident? Honestly, will you be confident about yourself? Ayan, sabi ni Regine, hindi po. Di ba? Why? Tingnan niyo to Kahit isang ipin mo lang ang mawala, okay lang sana kung sa loob no? Yung bagang, no? Pero kung sa harap, ang atin pong ngipin, it adds to our beauty, ika nga. Diba? Kaya kung ikaw ay singer, tingnan yung mga singer, iniingatan nila yung ngipin nila. Why? Imagine mo, kumakanta ka sa harap ng television, wah! Tapos bungal ka, di ba? Makikita yung ngipin mo, yung ngalang-ngala mo. So, nakakahiya. Tama po? Kaya yung iba, no? Kung singer, ayaw magpapustiso. Imagine, kaya nahulog yung pustiso mo. Right? Nakakahiya sa tao. That's why people take care of their teeth. At yung iba, gumagastos pa. Tama po? Yung iba dyan talagang, may kilala ako no? May sungke, magpapa-braces. Magkano braces ngayon, di ba? Kung hindi pantay ang ipin, magpapa-braces. Why? Because it adds to our beauty. Sabi natin, beauty. Yan. At kung natanggalan ng ngipin, hindi magpapapustiso, yung iba magpapa-jacket, ganyan, kung kaya pang i-jacket. At yung iba naman na talagang they can afford it, nagpapa-implant. Alam niyo yung implant? Yung ipin na merong screw, okay? Tapos yun yung ilalagay sa gums. Magpapalit lang po ako ng mic kasi medyo nag-iingay itong isang mic. Hello? Check. Test. Okay, yan. So, kahit gaano ka ayos ang buhok mo, basta isang ipin mo lang ang nawala, it will greatly affect your confidence. Amen? Tama po? Yan. Kaya tayo gumagastos, no? Ito, ipin pa lang ito, Sabi natin, ipin pa lang. Ano pa kaya kung braso mo? Diba? Anyway, so in line with our theme, brothers and sisters, Jesus, who was, who is, and is to come, okay, yan po ating annual theme, preparation for the end time challenges. Tayo po ay nasa third trimester na po natin. Ang title is Engagement in the Faith. This month of September, our theme is the Great Commission. Sabi natin the Great Commission.
At sinimulan po natin ito last week, no? Ang tinuro ko po sa inyo is about the witnessing, okay? Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ang title natin last week was, ano yung title natin last week? Searching and Saving Private Ryan, di ba? Hinalintulad ko yan sa movie kung saan itong grupo ng mga sundalo talagang tinayad nila ang buhay nila para lang hanapin at iligtas yung nawawalang kapatid nitong 4 na sundalo, no? At para siya po ay pauwiin na. Okay? So, ganun din po, mayroon po mga nawawalan tupa ang Panginoon, and He commanded us to go. Tama? And make disciples of all nations, no? Dati po tayo mga nawawalang tupa ng Panginoon, nawawalang tupa, at tayo po ay natagpuan ng ating Panginoon. Meron po siyang ginamit. Kaya tayo rin po dapat ay humahayo at hanapin yung iba pang nawawalan tupa ng ating Panginoon. Amen? Yun po ang ating pong topic last week. So in continuation, today, we are going to study the next step. Ano ba yung ikalawang hakbang after winning a soul? Kung tayo po ay meron pong napanalo na kaluluwa, ano pong gagawin natin sa kanila? Enough na po ba yun na share natin sila ng gospel? Tumanggap? Okay, good, ligtas ka na, bye. Ganun ba? Hindi po doon nagtatapos. That is not discipleship. So ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay yung tinatawag na the integration. Sabi natin integration. Okay. Ang text natin is taken from the book of 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 14. At pwede po ba tayong lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos? Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, and. Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free. And we were all given the one Spirit to drink. Even so, the body is not made up of one part, but of many. Pwede po ba tayo lahat yung mukha pumikit at manalangin? Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po sa hapon na ito na ipinagkaloob po ninyo at sa amin pong pag-aaral ng inyong banal at makapangyarihang salita. Lord, mangusap ka po sa amin at itago po ninyo ang inyong lingkod sa inyong kaluwalhatian. Holy Spirit, pangunahan niyo po kami. You are our teacher. Dalangin ko po, O Diyos, na hayaan po ninyo ang salita ng Diyos ay inyo pong dalhin, itatak sa puso ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan at kalinawan at itago po ninyo ako sa inyong kaluwalhatian. Hayaan niyo po, Panginoong Hesus, lamang maitaas at ang inyong lingkod ang maibaba. Salamat po at turuan niyo po kami kung paano po ma-integrate ang isang kaluluwa sa inyo pong iglesia. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Alright. So, sige po. Timbahay, magparamdam po kayo. Medyo mahina po, Pastor. Di daw madinig. Medyo mahina daw ang aking tinig. Ayan. Test. Take two. Test. Mahina daw po yung volume. Okay. Paki-check po, mga kapatid, kung okay na. We want confirmation. Yan. Check nyo po ang inyong volume. Ay, nakatutok sa tenga mo eh. Ayan, tingnan po natin. Mahina pa din po.
So, mic test. Yun, okay na. And okay, so pa-double check. Okay na? Okay, so praise the Lord. Okay, sige po. Pa-confirmation lang sa ating timbahay. Yun, loud and clear. Praise the Lord. Salamat, sister, brother, ano to? Si Dwight. Yan. Binabaliktad mo dila ako, Dwight. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyong concern. Salamat dahil patunay po yan na talagang nakikinig po kayo dito, no? Sinusubukan lang namin actually kung nakikinig kayo eh. Kaya medyo winala namin yung volume. No. Anyway, so, ayan, buti check natin from time to time. Okay po, so, alright, so ito po ang ating text, no? At, allow me to introduce to you my title. Medyo kakaiba po yung na-type diyan sa sa atin pong live, no. Ang title po natin sa hapon na ito, mga kapatid, ay ito. Dahil ako po ay isang photographer, ito po sinasabi ko sa mga kinukunan ko. Okay? Ano 'yon? Yan. Beautiful smile. Tingnan niyo yung dulo, may question mark. Kita niyo yung babae, no? Okay. So, di ba kahit gaano kakaganda, right? Kung kasing ganda mo si Ate Josie Bue, at si Ate Josie Claudio, no? At yung mga ibang nanay dyan, pero may kulang sa iyong ngipin, di ba parang alangan eh, no? Okay lang sana kung meron kang patay na kuko. Di ba? Sa iyong paa. Okay lang. Bakit? Naitatago eh. Tama? Naitatago. Magmedyas ka lang. Tago na. Alam nga namang tuwing picture, nakiganyan ka lagi, di ba? Ayun, no? So, anyway, that is our title for today. Beautiful smile. Bakit beautiful smile? Kita nyo naman, merong question mark sa dulo. Kasi, yes, she has a beautiful smile. Kaya lang, hindi mo ma-appreciate yung smile niya dahil meron ka mapapansin. No? Butas ang bakod. Ika nga. Right? So, that's what we're going to be talking about today. At ganito po, bakit yan ang ginawa kong title? Ito po yan, mga kapatid. Bakit yan ang naging title ko? Sino po ritong nais maging malugod ang ating Panginoon? Gusto niyo bang maging masaya si Lord? Gusto niyo ba si Lord ay malugod? Di ba kung nalulugod ang isang tao, anong ginagawa? Napapangiti. Ito po, gusto niyo bang si Lord ay mapangiti? Amen? Kaya lang, yes, mapapangiti si Lord. Kaya lang, ang tanong, baka naman si Lord ay bungi. Pastor, paano mabubungi si Lord? Bakit? Kasi baka merong kulang sa kanyang katawan. Nakukuha niyo ibig sabihin? Tandaan po natin, ang ating pong teksto, it talks about the body of Christ. No? Isa lang po itong bahagi yung ating ngipin. Hindi ko pa dyan binanggit yung braso, yung paa, di ba? Yung iba pag naputulan ng paa, anong ginagawa nila? Those who can afford it, di ba? Bumibili, nagpapagawa ng prosthetics. Tama po? Bakit? Para hindi sila pagtawanan, para hindi sila mapulaan, para yung confidence nila ay bumalik. Tama po? Huwag mo lang lalapitan, hindi mo alam, putol pala paa niya, pero nakakalakad ng diretso. Di ba? Pero prosthetics pala. Tama po? Meron naman, magugulat ka, no? Bakit siya hindi nagbi-blink? Kumpleto naman yung mata. May kaibigan po kaming ganyan, no? Yung pala, yung isa niyang mata, prosthetics din. Wala na pala siyang eyeball, kaya ginawan siya ng eyeball at nilagay diyan, no? Why? Para po hindi siya magiging
Hindi ka asi-asiwa tingnan. Parang ganon. Tama po? So yun, no? We spend so much money para lang pagandahin po ang ating katawan. So that it can boost our confidence, no? And the church, mga kapatid, is likened. The church or the body of Christ is likened to a physical body. Ang tanong, how are we going to give beautiful smile sa ating Panginoon? Dapat po mabuo po ang katawan ni Kristo. Amen? So, yan po ang ating title. May question ako dito. The question is, dahil ang atin pong is the integration, how can we integrate a new convert in the church? No? Paano natin sila maipapasok o ma-integrate, ma-absorb sa atin pong iglesia? So, meron po tayong 3 major points this afternoon. Okay? Ayan. 3 major points, and this is the word one. Sabi natin, one. Okay? O-N-E. Nagamit ko na po ito noon, pero gagamitin ko. Bakit? Kasi po ito ay alinsunod sa atin pong teksto. Bakit one? Mga kapatid, we have to be one in this aspect na dapat umabot po tayo ng mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon at dalhin po natin sa Kanyang iglesia. Amen? Hallelujah. Hindi sa iglesia ni Kristo, ha? Sa iglesia ni Manalo. Dalhin po natin sila sa katawan ni Kristo. Amen po. So number 1, yung letter O. What does O stand for? Yan. O stands for, number 1, openness. Sabi natin openness. Ito, dalawang ibig sabihin ng openness. Number 1, dapat tayo po ay bukas ang ating kalooban, bukas ang ating isip. And not only that, dapat bukas po ang ating pinto sa mga taong nangangailangan kay Kristo. Sabi natin openness. Okay? Huwag po tayo magkaroon ng ganung klase attitude na, hindi, pastor, tayo na lang, okay na tayo. No? Okay na tayo, basta tayo maglingkod kay Lord, basta tayo ay lumalim, makilala natin si Lord, okay na tayo, pastor. Kasi pag madami, baka hindi mo na kami mapansin, pastor. Di ba? Yun yung fear ng iba, no? Pag dumami na tayo, pastor, paano yan? Baka hindi na mapansin yung iba, no? We have to be open. We must have the attitude of openness. Sa anong bagay? How can we have openness? Para tayo magkakaroon ng bukas na isip at bukas na puso para sa ibang tao na atin pong matanggap sa katawan ni Kristo. Number 1, we have to understand that we are many members. Sabi natin many members. Ako po sa totoo lang, hanggang ngayon nalulungkot pa rin ako at patuloy kong iniiyak sa Panginoon na nawa makakita na po tayo talaga ng lugar natin, no? Actually si Brother Jester may nakita po, no? Sa loob ng Green High, sa bungad lang naman, tiningnan namin, wow, napakalawak. 80 square meters. Mga kapatid, kasya doon yung 100 katao. Hello. Nakita po namin, I think available pa ba, Brother Jester? Para available pa, no? Wala pang karatula yata doon. Kaya lang, ang presyo niya is 30,000 per month. Okay? So, nawa, merong hipuin si Lord, no, na talagang para po atin po itong makuha in Jesus' name. Kasi kung kunin man natin ito, kung magkano man naipon natin, baka maubos yung ipon natin. Hello? Ayan, no? Kasi syempre, papalagyan pa natin yun ng aircon. Wala pa yung aircon. Maganda siya. Meron siyang lababo, tapos yung CR, yung palikuran, meron division, no? May panlalaki, may pangbabae, no? So, may shower room. Yan, after nyo mag-practice, pwede kayo mag-shower. No?
Hindi kayo pawis-pawis pag nagsiservice. No? Hallelujah. So, napakaganda po at napakalawak at pwedeng lagyan ng office. Di ba? Kaya lang, the price ay medyo po mabigat pa po sa atin. Siguro kung may kahati tayo, kakayanin pa, no? But then, alam nyo, napakaganda ng lugar, malaki. Okay? So, yun po. Ba't ko nasabi yun? Kasi may mga miyembro po tayo, may mga kasama tayo na ngayon hindi natin nakakasama dito. Yung iba nanonood lang. Bakit po? Kasi hindi po tayo magkakasya rito. Amen? So anyway, we have to understand that we are many members. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12, sabi dito, just as a body, though one, sabi natin one, diyan ko nakuha yung ating acronym. Okay? One body. Okay? Has many parts. Sabi natin, many parts. But all its many parts form one body, so it is with Christ. Marami pa po palang mga miyembro, marami pa po palang mga tao na kailangang makasama po natin so that we can form one body. Amen? Kumbaga, ang ating pong bibig, no? Hindi lamang iisa ang ngipin yan. Meron na po ba kayong nakita kahit pustiso? No? Kahit pustiso. Meron na po ba kayong nakita ng ngipin na isang buo? Yung walang hati-hati. As in, isang buo. May nakita na kayo? Minsan tinatanong ko si Lord, Lord, ba't ganun, no? Ba't nilikha mo kami na yung ngipin namin, kinakailangan marami pa isa-isa pa, hindi na lang isang buo? Di ba? Alam niyo sagot sa akin ni Lord? Kung isang buo yan, kung nasira, di lahat tanggal. Tanggal ka agad lahat. Bibili ka ng ng pustiso, no? Kung dati, pag nagtututbrush ka, hindi ka makasipol. Sino po rito nagtututbrush, sumisipol? Taas ang kamay. Wala, di ba? Pero may nakita ako, nagtututbrush, sumisipol. Alam niyo kung paano? Tinatanggal muna yung pustiso, tapos binabrush na gano'n. Habang nagbabrush na gano'n, sumisipol, no? Anyway, nawa, hindi mangyari sa atin yan. Amen. So we are many members. Alam niyo, di ba, naglagay ako ng brace dito one time. Di ba, meron akong brace dito dahil meron akong trigger finger. Nahulog yung coins ko. Alam niyo, nang pinupulot ko, hirap ako. Ito palang middle finger, mahirap din kung hindi mo magalaw na maayos. Kasi pag pupulot ka ng pera, hindi mo mahawakan ng maayos. Hindi mo mahawakan ng maayos. No? Kaya tinanggal ko muna yung brace at nung kinuha ko yung pera, mas madali. Amen? Mga kapatid, maliliit na bagay, maliliit na bahagi ng katawan, pero mahalaga. Amen? Nakakita na po ba kayo ng katawan na walang mga braso, walang mga hita? Meron ako nakakita, walang braso, walang hita, merong isang paa, si Nick Vujicic. Di ba? Pero ang hirap. Right? Pero siya naman, talagang natanggap niya. And yet, nakaka-swimming, nakaka-golf, nakaka-soccer. Matindi. But the thing is, mga kapatid, we have to be open that we have to open our minds rather na meron pang mga tao na kailangan nating abutin. Why? Yes, meron tayong keyboardist, praise God. Meron tayong guitarist. Meron tayong mga singers. Pero last week, nung si Crystal po ay na-hospitalized, walang tutugtog. Walang nag-keyboard. Tama po? Walang replacement. Dapat po, doon po natin sinasabi na dapat po, mas marami pa po tayo. Dapat mas marami pa po yung mga bahagi natin. Nang sa ganon, kung meron mang isang wala, meron po kaagad na kapalit. Amen? Sabi natin openness.
So we need to understand that we are many members. No? Pangalawa, understand that we need all the members. Sabi natin, all. Sabi mo sa katabi mo, I need you. Yan. Yung dalawang bagong dating sa likod, we need you. Kuya, I need you. Si Kuya nanonood eh. No? At yung iba nating team bahay, we need you. Amen? We need to understand, mga kapatid, we need one another. I need you, you need me. Kailangan nyo ng pastor. Amen. Hindi nyo na kailangan ng pastor, ang pastor kailangan din po kayo. Hello? So we need to understand that, no? And we need church. Timbahay, i-type nyo po yan sa inyong comment box. Kailangan natin ang isa't isa. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin ang isa't isa. Oy, may nagsosorry. Si Dwight nagsosorry. Kasi binabaliktad niya yung dila ko eh. It's okay, Brother Dwight. No? So we need to understand, brothers and sisters, that we need one another. Tingnan niyo po itong text po natin. Okay, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 12, medyo lulundag tayo sa verse 20. Tingnan niyo to ha. Sabi ni Paul, but now, indeed there are many members. No? Marami pong mga sangkap, marami pong mga bahagi. Hindi po ito na ituro kanina sa Mount Moriah, kaya kung may nanonood sa Mount Moriah ngayon, taga Mount Moriah, we need you. We need one another. Amen? Sabi dito, but now indeed there are many members, yet one body. Nakita ko yung thought bubble niya, Pastor, ba't hindi niyo yan na ituro kanina sa Mount Moriah? Kasi may guest speaker doon kanina eh. Kaya yung kapatid ni Pastora Ana. Unfortunately, hindi na siya available ng hapon, kaya hindi ko siya na-invite dito. So anyway, sabi ni Paul, but now indeed there are many members, yet one body. Tingnan nyo to, sabi ni Paul sa verse 21, and the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Nor again the head to the feet, I have no need of you. Hindi daw pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. No? Paano kung napuwing yung mata? Paano mo lilinisin ang mata mo kung hindi mo kailangan ang kamay, di ba? So we need our hands to clean the eyes. Amen? At yung ulo, hindi yan pwedeng sabihin daw sa paa, hindi kita kailangan paa. Ako lang ang mahalaga, ako ang ulo. Ako pinakamataas. Ikaw pinakamababa ka, paa ka, madumi ka, kung saan ka tumatapak. Hindi pwedeng sabihin ng ulo yan. Bakit? Sabi ng pa, sige, di mo ako kailangan. Maligo ka mag-isa mo. Pwede ba yung ulo aalis sa katawan para pumunta ng bathroom at maligo? Hindi po, di ba? Kailangan niya yung paa para pumunta sa bathroom, sa shower, at maligo. Amen? Amen po? So, bawat bahagi po ay kailangan. Ito, merong kwento. No? Merong kwento. Nagyayabang yung bibig. Sabi ang ganyan, ako ang pinakamahalaga sa bahagi ng katawan. Sabi nung kamay. Bakit? Kasi kung ako ay hindi bumuka, sabi nung bibig hindi kayo makakakain. At pag hindi kayo makakain, magugutom kayo, manghihina kayo, mamamatay kayo. Mamamatay ang katawan. Sabi yun ng bibig. Sabi naman ng kamay, magtigil-tigil ka nga dyan. Ako ang mas mahalaga sa iyo, bibig. Bakit mo nasabi yan? Sige nga,
subukan mong kumain nang hindi ka sinusubuan. Subukan mo kunin yung kanin doon sa kaldero. Subukan mong kunin yung ulam. Mga ganun, no? Kaya ako mahalaga kasi marami akong nagagawa. So lahat ng mga parte ng katawan, nagyabangan na. Sabi naman ng mata, ako ang pinakamahalaga sa lahat. Bakit? Kasi kung wala ako, hindi niya makukuha yung pagkain, hindi niya makukuha yung mga inumin. Oh. Lahat nagyabang, no? Alam nyo, merong isang bahagi na pinakatago-tago. At sabi, magsigil-tigil nga kayo dyan. Alam nyo kung ano yon? Ito, walang halong ano po ito yung labasan po ng ating dumi. Alam nyo, sabi niya, magsitigil-tigil kayo dyan. Kung ako, hindi ko ilabas ang dumi, maiimpatyo kayo. Nakuha po ninyo, mga kapatid? Maiimpatyo ang tiyan, pag sumakit ang tiyan, magkakasakit yan, matotoxic yan, mapapahamak yan. Hello? What is my point? Mga kapatid, no? Maliit man o malaki na bahagi ng katawan, ang bawat isa ay mahalaga. Amen? Amen? Kaya sinabi rito we have many members but yet one body. Kaya wala pong pwedeng magyabang kung sino ang mas mahalaga dahil ang lahat po ng katawan ay mahalaga. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Panginoon. Ayan. Okay. Pangalawa, sa ating pong acronym, una yung letter O. Ano yung letter O? Openness. Secondly, yung letter N, what does N stand for? Para ma-integrate, we need nourishment. Sabi natin nourishment. This is now part of the discipleship. Kailangan ng nourishment. Kung baga po sa isang tanim, di ba? Ang isang tanim, pag tinanggal mo ito sa isang lupa at ilipat mo ng lugar, di ba? Hindi mo lang siya basta-basta ibabaon doon sa lupa at tatabunan yung pagkakatusok ng lupa. Didiligan mo yan. Amen? Didiligan mo yan nang sa ganon patuloy yan maging malakas, no? Magkaroon ng nourishment. At ganon din po, mga kapatid, yung inimplant na ng ngipin, no? Dapat po aalagaan yan. Amen? Kasi yung iba, pag hindi tinanggap ng katawan, may mga ganon no? Tinanong ko yung dentista, lahat po ba ay okay sa anong tawag ito? Sa tooth implant? Sabi nga, hindi lahat. Kasi yung iba tinatanggihan ng katawan. No? Kasi foreign body yan Imagine, yung gums mo, aanuhan ng screw, ang sakit nun. Kaya matindi pong operasyon ang gagawin doon. Talaga matinding mga anesthesia yan. No? So yun. Pero pag iyan po ay nalagay na kailangan ng nourishment. Kailangan po yung alagaan. Sabi natin alagaan. Okay? So paano po natin in-nourish itong mga bagong integrated o bagong kaluluwa sa katawan ni Kristo? Number one, okay, we have to understand that they need to be immersed in the same spirit. Sabi natin, in the same spirit. Bakit po ba kayo nagtagal dito sa church? Ayan, katulad ng mga Claudio family, no? Di ba, nung naghanap kayo ng church, isang example, sila Ate Josie, naghanap sila ng church, no? Tapos nakita po nila yung church natin doon, yung sa lumang lugar pa natin, no? Nung una, dumalo sila, tapos biglang nawala ng matagal. Bakit po kayo bumalik? Kasi walang choice. No. Kasi alam mo, hindi ka babalik sa isang lugar kung hindi pareho ang espiritu na nararamdaman mo. Tama po? Amen? And I believe ang ating timbahay,
bakit kayo patuloy na nanonood dito is because you sense that we have the same spirit. Amen? Meron po akong dinaluhan na church, no? Dati may nadaluhan akong church, hindi pa ako nagpapastor, pero asiwa ako. Sabi ko, iba pakiramdam ko dito, no? Iba pakiramdam ko dito. Bakit ako asiwa, Lord? Bakit para hindi ako mapakali? You know why? Alam niyo pala kung bakit? Kasi iba pala doktrina nila. Hindi ko pa alam yun, no? So we had a different spirit, kaya hindi po ako nanatili doon sa church. Amen? At ang hirap po na meron kang kakilala, sinasabing Kristiyano, ang hirap magsama kung magkaiba ang espiritu ninyo. Naunawaan po ninyo ibig sabihin? No? Ano yung being same spirit? Ibig sabihin po niya, no, talagang you agree doon po sa basic doctrine na atin pong talagang pinaniniwalaan. Okay? Ito. Do you believe in one God? Amen? Naniniwala po ba kayo sa Trinity? Oh. Ano pa? Do you believe that Jesus Christ is God? Na nagkatawang tao? He is 100% God? 100% man? O 50% God, 50% man? He is 100% God, 100% man. Amen? So, knowing those things, ito yung paniniwala ko, yan yung paniniwala nila, mga kapatid, wow, praise God, we have the same spirit. Amen? And not only that, kaya ka nandito, it's because it's the Holy Spirit who brought you here. Bakit po napunta yung mga Claudio family doon? Andok tayo sa likod nun, naalala mo, Jester, Megan? Parang nasense nila, baka merong church dito eh. Di ba po? Yun ang sinabi niyo noon eh. Baka merong church dito kasi bagong lipat sila dito sa Parañaque. Parang may church dito. Tingnan nga natin. Wala naman kaming karatula sa labas. Tama po? Parang sense nila, nafe-feel nila na merong church doon sa likod. Kaya pumunta sila doon. Pagdating nila doon, timing, katatapos lang ng service natin. And that was Father's Day. We celebrated Father's Day. Kaya paglabas namin, sabi nila, ay, may church po pala rito. Ay, opo. Bakit po? Kasi naghahanap kami. Para may nagdala lang sa amin dito. Ayan, di ba? Yun naalala ko. Sinabi ni Kuya Chris, ni Brother Chris. Kasi parang may humatak sa amin pumasok dito. Sino yun? It was the Holy Spirit. Amen? Ayan, no? Immersed in the same Spirit. Tingnan nga natin yung verse. Tingnan nyo to. Sabi dito, for we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free. During that time, wala kaming guitarist. Di ba? O meron ba? Wala. Ha? Drummer lang. Si Tupe. Ayan, paalis-alis. No? Ibig sabihin, hindi pa kompleto talaga. No? Ayan. Anyway, to cut the story short, it is the Holy Spirit who brings us to the right place. Amen. At it's the Holy Spirit who will nourish us. Paano tayo nanonourish? Number one, ibabaptize tayo sa katawan ni Kristo. Pag sinabing ibabaptize, ilulubog ka doon sa katawan ni Kristo. Itatanim ka. Kumbaga, dyan kayo. Dyan kayo, dahil dyan kayo aalagaan, dyan kayo lalago. Amen. Amen. Come on, purihin natin ating Panginoon. Ayan, no? So, we need nourishment. Sabi natin, nourishment. Kayo po ba, pagkatapos ng service, nabubusog? Opo, pastor, kasi may merienda lagi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. What I mean is, are you being filled? Are you being taught by the Word of God? Amen. At ako naniwala, ang timbahay po natin, hindi yan patuloy na manonood kung hindi po sila nabe-bless. Amen. Timbahay, sumagot po kayo. Kayo po ba ay nabe-bless?
Yan, i-type niyo po yan kung kayo ay nabe-bless. At kung kayo ay nabe-bless, itatag niyo yung friends ninyo, i-share niyo ang video na to. Amen. Okay. Pangalawa, no, we are baptized in the same Spirit. Pag sinabing baptized, tayo po ay na-immerse, no? Nilubog po tayo sa Espiritu ni Kristo. Hindi pa po ito yung water baptism. Hindi pa rin po ito yung Holy Spirit baptism. Iba pa po yun, no? Ito po yung talagang inintegrate ka doon sa katawan ni Kristo by the same Spirit. Secondly, no, how are we being nourished? Number 2, pakibalik. Drinking in the same Spirit. Pastor, ano itong drinking in the same Spirit? Tingnan po natin yung ating text. Sa ating text, sabi po rito, 1 Corinthians 12:13b, no? Kanina 13a. Sabi po dito, and we were all given the one Spirit to drink. Wow. Anong ibig sabihin ng to drink in one Spirit? Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay tayo po ay, anong tawag dito? We will be filled with the Holy Spirit. Sabi natin, filled. Kaya nga sabi ni Paul, do not be drunk with wine. Huwag kayo magpakalasing sa espiritu ng alak. Okay? Subalit, magpakalasing kayo, no? O magpapuspos kayo ng banal na espiritu. Pag sinabing drink in the Spirit, ibig sabihin po niyan ay magpapuspos tayo sa banal na espiritu ng Diyos. Amen. Kaya kinakanta natin, di ba? Fill me, Holy Spirit. No? Fill me. Fill my heart with joy. Fill my heart with your love. Fill my heart with your goodness. Lalo na kung ikaw po ay talagang malungkot, kung ikaw ay talagang, sabihin na po natin, ay may pasakit, ikaw ay nasaktan, you have been hurt, and you need the comfort of the Holy Spirit. Talagang parang ayaw mo nang bumangon, ayaw mong pumasok sa eskwela, ayaw mong pumasok sa opisina. Ano sasabihin mo? Lord, I need you. Fill me with your love. Lord, tanggalin mo itong kabigatan ko at punuin mo ako ng inyong pag-ibig. Lord, tanggalin mo itong pasakit sa aking puso. Bigyan mo po ako ng kagalingan. Hallelujah. Ng healing of the heart. Comfort me, Lord. Lalo na kung ikaw ay nawala ng mahal sa buhay, syempre nagluluksa ka. Lord, I need your comfort right now. Amen? I need you. Fill me with your love. Amen? At when you do that, hallelujah, ikaw ay pupunuin ng banal na espiritu ng kanyang pag-ibig. Amen po. That's why we are being strengthened. Kaya po tayo napapalakas kahit minsan dumadaan tayo sa matinding pagsubok, tayo po ay dumadaan sa matinding, sabihin na po natin ay talagang pakikibaka sa buhay, nagagawa pa rin natin magpatuloy. Amen? Why? Kahit minsan hinang-hina ka na, no? Kaya sinabi nito, we were given the one Spirit to drink sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pag sinabi mo, Lord, fill me with your strength. Hallelujah. Anong mang kahinaan mo, palalakasin ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Come on, purihin natin ating Panginoon. Purihin natin si Lord. At tandaan po natin, mga kapatid, si Lord walang pinipili. Wala po siyang tinatangi. Sabi doon kanina, no? Mapahudyo ka o hentil, it doesn't matter. Ilocano ka man, Bisaya, Bicolano, ano pa, Batanggenyo, no? It doesn't matter. Yung iba kasi gusto nila, tayo mga Ilocano, sama-sama tayo, DJ. Hallelujah. Sila, may mga Ilocano sa likod ninyo. Ilocano rin ako, mga DJ, oli ka. Yung iba naman, mga Ilonggo, mga Inday, oli ka, sama-sama tayo. Sama-sama. Pero sa Panginoon, walang Ilocano, walang Bicolano, walang Ilonggo. Amen? Bakit? Dahil tayong lahat ay kasama ng pamilya ni Kristo. Hallelujah!
And we have one spirit. Sabihin natin one spirit to drink. Pag sinabing to drink, siya yung source of our nourishment. Amen? Ang mga tao, ang daming iniinom ngayon. Tama? Nung una, ewan ko kung uso pa ngayon. Di ba? Tired? Ito yung commercial eh. Tired? Drink Lipovitan. It gets you going, ha? Ginaganon lang yung takip. Naalala niyo yung commercial na yon? Naalala mo yun? Hindi mo naabutan? Ako rin hindi eh. Kinuwento lang ni Lolo sa akin. Hindi, yun yung mga ano. Tapos, napalitan, may bago. Red Bull. Ha? Ano ng Red Bull? Red Horse. Iba yata hindi Red Bull eh. Red Horse. Ang lakas ng amats. Wag yun, no? Red Bull. Mananatili kang gising. Hindi ka na makakatulog. Ang tindi nun. Anyway, iba, di ba, may mga iniinom para lumakas. Tama po? Andiyan yung umiinom ng mga cobra. Ayan, no? Ano pa? Sting. O, cobra na, may sting pa. Ang bagsik, no? Talagang lakas ng tama. Ano pa? Extra Diyos. Di ba? At kung ano-ano pang mga inom, bakit? Para lumakas. Yung iba, para hindi antukin kung ano-ano iniinom, no? Para lang lumakas. Pero mga kapatid, may mga side effects po 'yon. Amen? May mga side effects 'yon. Pero ito ang magandang walang side effect. Ibig sabihin, ito yung walang masamang side effect. Pero pag uminom tayo dito, napakaganda ng side effect nito. Amen? Pag uminom ka sa Holy Spirit, hallelujah, ang side effect nito, ikaw ay lalakas, hallelujah, ikaw ay sisigla, ikaw ay tatapang, ikaw mga kapatid ay talagang mawawala ang iyong lungkot, hallelujah, ikaw ay magkakaroon ng panibagong pag-asa sa buhay. Amen! So we need the nourishment from the Holy Spirit. At makukuha mo lang yan when we gather together. Yes, you can experience the Holy Spirit in your homes. Pag ikaw ay nanalangin, andiyan ang Holy Spirit. Pero how much more pag tayo ay nagtitipon-tipon. Amen po. Come on, purihin natin ating Panginoon. Okay, yan po, no? So, una-una, we need openness. Openness of the mind, openness of the heart, and openness of the arms, no? Kaya kung meron pong bago, mga kapatid, huwag niyong iisnabin. Sabi mo sa katabi mo, walang isnaban. Yan, okay? Huwag niyong iisnabin, but i-welcome po natin. At ganyan po yung ginagawa natin dapat, no? Pangalawa, nourishment. Sabi natin, nourishment. Yan, it is from the Holy Spirit. And lastly, ito po, pag sila po ay nandyan, tumagal na, no? Yung letter yung letter E, what does E stand for? They need encouragement. Sabi natin encouragement. We need to encourage them. Okay? Part of integration, mga kapatid, is we need to encourage new people. Paano natin sila encourage? Number one, okay, encourage them to discover their gifts. Encourage natin sila. Ano ba ang talent mo? Ano ba ang kakayanan mo? Saan natin makikita sa ating text? Tingnan po natin ating text. So 1 Corinthians chapter 12, verse 4, sabi rito, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Iba-iba daw po ang mga kaloob, pero iisang Espiritu. Sabi natin, one Spirit. Yan. Wala pong iniwan. Kung ang katawan, halimbawa yung ulo mo, imagine niyo yung ulo niyo. Yung ulo ko na lang para ano. Imagine niyo yung ulo ko. Halimbawa yung ulo ko, panay mata. Maganda ba tingnan? Magmumukha ko ano? Pinya. Kulang na lang yung buhok ni ni zombie. Kulang na lang yung buhok dito, di ba?
magmumukha, although mas marami ka makikita, di ba? O yung sasampal sa'yo dito sa kanan, bago ka sampalin, kita mo na. Para kang langaw. Alam mo yun, langaw, ang dami niyang mata. No? Kaya kahit nakatalikod, pag lumapit ka, isaswat mong ganyan, nakakalipad. Kasi 360 degrees ang mata niya. No? Ang daming mata ng langaw. Imaginein mo, ang ulo mo, panay mata. Hindi ka lang mukhang pinya, mukha ka pang langaw. Okay? Imagine mo naman, no? Yung mukha mo, panay ilong. No? Ang sagwa, that's why God is creative. Amen? God is so creative. Iba-iba ang parte ng katawan natin, iba-iba ang function. In the same way, brothers and sisters, when we gather together, no? Bukod sa hindi tayo magkakamukha, praise God. Amen. Yan lagi ko naririnig siya sabi ni Brian, buti na hindi ko kamukha si pastor. Joke lang, Brian. Alam ko, mas gwapo ka sa akin. Andiyan nanay mo. Hindi. Di ba? Gusto mo ba, ito, tanongin ko kayo, honestly, gusto niyo ba maging kamukha katabi niyo? May sumagot na, hindi po. Hindi talaga. Sabi naman ng katabi niya. So, walang gusto maging kamukha ang bawat isa, di ba? We want to be unique. Even yung mga kambal, tingin kayo rito even yung mga kambal na isang tingin magkamukha, pero meron pa rin silang difference. Meron pa rin po silang pagkakaiba. Because God is unique. Amen? Sino marunong mag-drawing dito? Taas ang kamay. Ayan. Naranasan mo na ba mag-drawing na mukha ng babae? Crisel? Tapos, isang araw, nag-drawing ka ulit ng mukha ng babae. Magkamukha. Yes, di ba? Tama. Kasi yun ang style ng ng kamay mo, di ba? Nasubukan ko yan. Sinubukan ko mag-drawing. Isang mukha ng lalaki, isang mukha ng lalaki, isang mukha ng... magkakamukha. Parang triplet, no? Why? Kasi ang creativity, although yung magagaling mag-drawing, they can draw different faces, no? Kaya lang, limitado po tayo. But God is not limited. Amen? Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya tayong kakayanan. Kaya we need to encourage those people. We need to encourage one another. No? Meron kang sariling gift. Amen? Crisel, meron kang gift sa Panginoon. Amen? Meron ka loob si Lord. May talent na binigay sa si Lord. And you need to discover that. Si Regine, meron ka loob sa si Lord. You need to discover that gift. Hallelujah. Ako, nabibless kay Nikki. Ilang taon na niya gustong sumama sa worship team. Di ba, Nikki? Praise God. 14 years. Ngayon na isa katuparan. Ano nararamdaman mo? Malungkot? Masaya. You see? Why? She discovered her gift. Amen? Na may gift pala siya sa pag-awit. At pagkanta. Amen? So, brothers and sisters, listen. We need, naalala niyo si Carlo nun? Si Carlo, matindi. No? Kahit sabihin po natin na meron siyang, kasi na-stroke yata siya nun, di ba? Kahit stroke patient yon. Wow, gusto mag-visitation. Gusto kumanta sa Panginoon. Sa Bible study, song leader ko. Hallelujah. Why? Each of us has our gifts. Amen? Kaya Regine, I encourage you, discover your gift. And Team Bahay, nanonood kayo ngayon, I encourage you today, you have to discover your gift. That is part of integration. No? Hindi lang tayo tagabutas ng silya. Amen? Tingnan nyo nga silya nyo. Ate Cynthia. Sister Cynthia. Saan ka na? Huwag ka magtago sa likod.
Merong kaloob sa'yo si Lord. Amen? Sister Shirley, may kaloob sa'yo si Lord. Amen? And we need to discover. Sabi dito, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Yung ating pong mga talento na yan, hindi natin pwedeng ipagyabang, hindi natin yan pwedeng ipagmalaki. Bakit? Galing yan sa isang Espiritu. Amen. It is He who gave those gifts to us. No? And not only we need to encourage people to discover their gifts, secondly, we need to encourage them, no, to serve using their gifts. Amen. Ayan, katulad nila Kuya Jester, Ate Megan, Kuya Brian, Sister Nikki, no? They discovered their gifts. And they did not just discover their gifts, but they are serving the Lord using their gifts. Amen. Come on, purihin natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, discover your gift. Sabihin mo, discover your gift. O, sabihin nyo naman sa likod nyo. Sabihin nyo na sa likod nyo. Discover your gift. And not only we need to discover our gift, but we have to serve. Sabihin natin, serve. Using our gifts. Saan natin makikita? Sa ating text din. Tingnan nyo ito, sabi rito, there are differences of ministries, but the same Lord. Amen. Kanina, there are different gifts. Dapat i-discover natin yung ating mga kanya-kanyang kaloob from the Lord through the Holy Spirit. Amen? And na-discover mo na. You have that gift. Ano, itatago mo lang? No. Galing yan kay Lord. Dapat pagyabungin mo yan. You need to nurture that gift. How? By using it to serve the Lord. Amen? Use it for His glory. At nang sa ganon, ang kaloob ng Diyos sa iyo ay patuloy na mahahasa. There are differences of ministries, but the same Lord. Hindi ka man umaawit dito. Ayan, si Josh, siya yung nagfa-flash ng ating lyrics, ng aking PowerPoint. No? Whatever your gifts are, no? Ipagamit niyo yan sa Panginoon. Amen? Dahil kaloob yan ng ating Panginoon. Anong mararamdaman ninyo? Tanungin ko po kayo. Kayo po ba ay nagregalo na sa tao? Pag niregalo ninyo, what do you expect? Ha? Magustuhan? Tapos, ay, ang ganda eh. Halimbawa, niregaluhan ninyo ng cellphone. Niregaluhan ninyo ng sapatos. Niregaluhan ninyo ng damit. Uy, gusto ko tong damit. Iingatan ko to. Tinago lang sa cabinet. Oh, tapos, saan yung regalo mo? Regalo ko. Nagustuhan mo, gusto ko nga, favorite ko yun eh. Talaga, saan na? Ando sa cabinet. Ba't hindi mo sinusuot? Hindi, iniingatan ko. Binigay mo ba yun para itago lang sa cabinet? Anong sasabihin mo? Gamitin mo naman. Kung talagang nagustuhan mo at na-appreciate mo, gamitin mo. Tama? Kasi, pag nakikita mong ginagamit yung regalo mo, ano nararamdaman mo? Uy, sinusuot niya. Ibig sabihin, nagustuhan niya. Ikaw ba malulungkot? Mapapangiti ka. Amen? Mga kapatid, katulad ng tanong ko kanina, sino dito ang gustong magpangiti kay Lord? Amen? Kung gusto niyo pangitiin si Lord, discover your gift. And not only discover your gift, but use the gift to serve the Lord. Amen. Hallelujah. 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 And in closing, mga kapatid, no? Marahil yung ating title, Pastor, bakit ganon?
Beautiful smile, the missing tooth. Ang tao ay hinalintulad ko lang po sa isang maliit na ngipin. No? Isang bahagi lang po yan ng ating katawan, sa ating ulo, sa ating bibig. Tingin kayo rito. Sa iba, baliwala, pero sa iba, mahalaga yung ngipin. Kaya ano pong ginagawa natin? No? Ginagastusan. Amen? Ginagastusan natin ang ating ngipin. Andyan yung kanina nabanggit ko, nagpapabrace ka, nagpapapustiso ka, nagpapa-jacket ka, nagpapa-tooth implant. Bakit? Para pampadagdag pogi points. Di ba? Amen? Why? All of us want to look good. All of us want to look presentable to people. Kaya tayo gumagastos. Tingin kayo rito, tingin kayo rito. Kung nawalan ng paa, gumagastos para lang magkaroon ng prosthetics. Now, mga kapatid, listen. Doon po natin makikita kung gaano kahalaga ang bawat parte ng ating katawan. Na ito po ay ating ginagastusan. Sabi natin ginagastusan. Now, tingin kayo rito. Kung tayo po ay gumagastos para po sa bahagi ng ating katawan, tingin kayo, si Lord, gumastos din siya para sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ano ang ginastos niya? Mga kapatid, hindi gumastos si Lord ng salapi. Hindi gumastos si Lord ng ginto. Alam niyo kung ano ginastos niya? Ginastos niya ang kanyang sariling buhay. Ginastos niya ang sarili niyang banal na dugo para sa iyo, para sa akin, at sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Dahil gusto niyang mabuo ang kanyang katawan, mga kapatid. Kaya nga, yung una nating katuruan, no? Go! Kailangan nating humayo. Kailangan nating hanapin si Private Ryan. Amen? Yan yung ating topic last week. We need to search and save Private Ryan. How? By sharing the gospel. Ngayon tumanggap. No? Tumanggap sa Panginoon. Nakilala si Kristo. Anong gagawin natin? We need to integrate them. Ipasok natin dito sa church. Kasi marami pang Private Ryans dyan. Amen? Gusto natin pangitiin si Lord? Pangitiin natin siya by bringing a soul. Dahil sabing ganyan, great is the rejoicing in heaven over one sinner who repents. Gusto mong bigyan ng ngiti si Lord? Magdala ka ng kaluluwa. Amen? Kasi po, mga kapatid, marahil yung kapitbahay ninyo, yung kaklase ninyo, yung katrabaho ninyo, o even yung kapitbahay ninyong masungit, they may be the missing tooth. Sabi natin missing tooth. No? Kailangan lang po natin maging isa. We need to integrate them in one body of Christ. Anong gagawin po natin dapat? Number one, we need to be one. How? By being open. We need openness. Bukas dapat. No? Kumbaga, open arms tayo sa kanila. Pangalawa, they need nourishment. Kailangan nilang lumago. Kailangan po nilang ma-integrate. Kailangan po nilang
maisama, ma-immerse sa katawan ni Kristo, na merong mga ngalaga po sa kanila, may mag-a-advise sa kanila, may magtuturo sa kanila. And not only that, they can drink in the same Spirit. Ibig sabihin, the Holy Spirit will become their source of sustenance. And that is also the Word of God. Kaya kailangan po natin silang turuan ng salita ng Diyos. Amen? And lastly, they need encouragement. Paano natin sila encourage? Encourage natin sila to discover their gifts. And not only to discover their gifts, but to serve using their gifts. To serve the Lord using their gifts. Mga kapatid, I submit to you today. Hanapin po natin yung missing tooth. Sabi natin missing tooth. Last week, it may be Saving Private Ryan. Ngayon, marahil, may missing tooth. Kompleto. Wow, andyan. Kompleto yung paa, kompleto yung hita, kompleto yung kamay, kompleto lahat. Ang ganda, ang gwapo. Wow! Pero subukan mong pangitiin. Smile ka naman, Lord. Lord, natutuwa ka ba sa amin, Lord? Anong sasabihin ni Lord? Gusto kong umiti. Kaya lang, ako ay bungi. May kulang. Sa ibang bahagi ng katawan ko, kumpleto. Gusto kong maging masaya. Gusto kong umiti. Kaya lang may kulang. There is a missing tooth. Amen. Timbahay, marahil yan yung katabi mo. Marahil yan yung katrabaho mo. Marahil yan yung kaklase mo. They may be the missing tooth. Dalhin natin sa Panginoon. Dalhin natin sa church. Let them be integrated. Kumbaga, magkaroon ng tooth implant. At pag naging kompleto ang ngipin ni Lord, mga kapatid, we can give Him a good smile. Amen? The Lord can have a beautiful smile pag ito po ay matakpan. Amen. Amen. Purihin natin ating Panginoon. Purihin natin ating Diyos. We need to be one. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, bring the missing tooth. In Jesus' name. Tayo po lahat ay tumayo. Did you learn something today? Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Panginoon, salamat po sa salita ninyo sa hapon na ito. Lord, salamat po sa salita. Salamat sa pagtuturo ninyo na kami pala ay bahagi ng inyong katawan. At bilang bahagi ng inyong katawan, marami po pala kaming mga sangkap. Marahil yung iba po ninyong bahagi ay kompleto na. Subalit meron pa rin kulang. Salamat, Lord, dahil bagamat ginagastusan namin, Lord, ang mga bahagi ng aming katawan para lang gumanda, ang aming mga buhok, mga ngipin, mga kuko, mga paa, mga kamay. Lord, dahil pinapahalagahan po namin ang lahat ng ito, subalit mayroong mas mahalaga po sa inyo at yun po ang mga kaluluwa na marahil ay kulang sa inyong katawan at ginastusan po ninyo ng napakahalagang pagbabayad. Wala pong iba kundi ang inyong sariling banal na dugo, ang inyong pong buhay. Lord, tulungan po ninyo kaming hanapin sila at sila po ay ma-integrate sa church. Na sila po ay manonorish at mai-encourage to discover their gifts and serve using their gifts for your greater glory. Nang sa ganong Panginoon, makakadulot po kami
ng saya at tunay na beautiful smile on your face dahil kompleto po ang iyong mga sangkap. Salamat po, Panginoon. Basbasan niyo po ang bawat isa. This we ask and pray in Jesus Christ's mighty name. Everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. 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 Sige po. Dakon na po tayo sa ating pagbibigay. Okay po, ay isang mapagpalang hapon pong muli sa atin. Nawa po ay na-absorb natin po yung shinare po ng ating pastor sa hapon na to, sapagkat napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Share ko lang po yung Luke 6:38. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at tumaapaw pa. Ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Nga po, patuloy lamang po tayo maging tapat sa ating ikapo. Tunay ngang pag tayo naging tapat sa ating pagbibigay sa ating Panginoon ay tapat din po ang ating Panginoon upang ibalik yung tithes na ating ino-offer para sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat pong muli sa hapon na ito, Lord Jesus. Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe niyo po, Panginoon, para sa amin sa hapon na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tunay nga ito'y patuloy na magamit namin sa aming buhay, Lord, sa aming ikalalago, Panginoon. Tunay nga, tulungan niyo po kaming makapaghimok pa, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, hindi lang po yung nakapaligid sa amin, Panginoon. Bagus po, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na uhaw sa inyong mga salita, Lord. Tulungan niyo po kami, gawin niyo po kaming instrument, Panginoon, upang makapag-encourage pa po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na mapalapit sa inyo, Lord. Panginoon, tunay nga tinataas namin sa inyo ang aming tithes and offering, Lord, sa hapon na ito. Kayo po yung patuloy na magpalago nito, Panginoon, upang makatulong ito, Panginoon, sa ikalalago ng inyong kaharian, Lord Jesus, na tunay nga hindi po ito masasayang, Lord Jesus. Bagos po, Panginoon, patuloy namin ito magagamit, Panginoon, upang makapagpahayag pa ng inyong mga salita, Lord. Maraming salamat pong muli. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Alright. So, marahil, habang nagpe-pray po si Sister Megan, no? Naikot na ba ito? Okay, habang nagpe-pray si Sister Megan, it just occurred to me, team bahay, no? Marahil po, sabihin niyo, Pastor, saan namin dadalhin na church? Ayan, kung kayo po ay nanonood ngayon, one way to integrate them, invite them to watch this every Sunday. Amen? Hindi man tayo dumami dito ngayon, physically, face-to-face, pero pwede pong dumami ang ating mga viewers, and that is part of integration. Amen. Amen. No? So, Team Bahay, that's our challenge to you. Share this video. Encourage yung mga kakilala po ninyo. Magsimula sa pamilya, kaanak, no? Kamag-anak, kaibigan, kaopisina, katrabaho, kaeskwela. Let's integrate them into hearing the Word of God. Amen? Nang sa ganon, mapangiti po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Okay, tayo po lahat ay tumayo. Let's all rise up at manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoong Jesus, salamat po sa salita ninyo sa hapon na ito. As we continue to study your word, we thank you, Lord God, for reminding us of the importance of not only witnessing, but integrating, Lord God, the souls into your kingdom. Hindi man face-to-face dito sa aming lugar, bagkus sa panonood po nila sa kanilang tahanan, ay ma-integrate din po sila, Panginoon. Nang sa ganun sila po ay patuloy na makakilala sa inyo
at lumago spiritually. Lord, tinataas ko po ang aking mga kapatid dito po sa lugar at ang timbahay, iunat po ninyo ang inyong kamay sa gadget. Dito po sa aming tahanan, taas po natin ating kamay sa Panginoon. Lord, I lift up to your people right now. Help us to find the missing tooth and integrate them so that we can give you a beautiful smile, O God. Dahil kompleto po ang inyong sangkap. Lord, anumang pinagdadaanan, anumang pangangailangan, katagpuin niyo po kami at dalangin ko, Panginoon, hallelujah, pagpalain niyo po ang bawat isa. Spirit, soul, and body, materially and financially. At tanggapin ninyo, Panginoon, lahat ng kapurihan, kataasasang pagsamba, parangal, papuri, dahil kayo lamang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. Dismiss us in your love until we see each other again next week. By your grace and mercy, this we ask and pray in Jesus Christ's mighty name. Lahat magsabi ng Amen at Amen. God bless you, mga kapatid. God bless you, timbahay. See you again next week in Jesus' name. Amen.